lang kung wala bang problema na hindi pala nakarehistro ang kasal ko. Tapos nakalagay birth certificate anak ko, kasal ako. Kasi pinakita ko marriage contract po ako. Magkakaproblema ba ako sa anak ko pag nagpagawa ko ng passport niya? Thanks. Tapos may dagdag siyang katanungan. Tingnan natin ha. Ito, galing pa rin ng 0915-277-5681. Sa Korea pala ako ikinasal noong 2001. Hindi Pilipino, asawa ko. May anak ako, isa. 2 beses na nagbakasyon, tatay, anak ko. Gusto pagawa passport, anak ko. SSS ko, single ako, pero nilagay ko anak ko na beneficiary. Nako, magulo po yan. Dapat, inirehistro po ninyo, yan pong kasal ninyo sa Korea, doon po sa Philippine Embassy, doon sa Korea. Ganun po dapat yun eh. Dahil kung saan kinakasal ang isang Pilipino, dapat doon po niya nirerehistro ang kanyang anak. Kung kayo po ikinasal sa Korea, sa Saudi, sa Japan, sa Thailand, sa Singapore, sa Malaysia, doon po sa lugar na yan kayo dapat nagpaparehistro ng inyong kasal. Doon po sa Philippine Embassy natin doon, o di kaya sa consular office natin doon. Ayon po sa Civil Registry o ayon po sa Family Code of the Philippines, lahat po ng ating mga consular officials at embassy officials sa lugar sa ibang bansa, kung kayo nandoon, nung ipanganak nyo yung mga taong yan, o di kaya magpakasal kayo, ay ituturing na local civil registrar at sila may tungkuling irehistro ang mga panganganak ninyo dyan o di kaya pagpapakasal ninyo sa ibang bansa. Kung paano ginagawa niyong rehistro sa Pilipinas, ganoon din ang i-rehistro ninyo sa ibang bansa. Now, paano kung hindi nyo na-rehistro? Dito nyo na po i-rehistro yung kapanganakan ng anak ninyo o di kaya ang kasal ninyo. Kung meron naman pong record na kasal ninyo, may marriage contract, yung marriage contract na yan, yan po yung ipapakita ninyo sa local civil registrar. Saan local civil registrar? Doon po sa lugar kung saan na kayo nakatira sa kasalukuyan. Okay? Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo. Naku, 25 minutos na makalipas mo ay kasampu ng umaga. Si Batas Mauricio pa rin po ang inyong nakakasama, tumutugon sa inyong mga problemang legal. Dito lamang sa ating palatuntunan, kakampi mo ang Batas sa DYKA 801 kHz, live and direct, mula po sa Catholic Media Network sa San Jose, Antique. Karagdagang katanungan, pinapadala pa rin ang ating mga tagapakinig dyan po sa Antique at sa iba't iba pang lugar. Tingnan natin ha, kasi meron pong nagte-text sa atin galing dyan sa Palawan. Teka muna. Nagkakaroon ng problema yung ating text. Sige. Ito ang kanyang katanungan. Sa si Leo Compol Espargosa. Mamaya na tumatawag. Okay. Mamaya ka na. Sa Sitio Lion Barbasa, patay siya. Pinutol ilaw ng street light ng tulay. Ano po ikakaso namin? Kasi dinisapprove ng SB ang budget sa claim. Well, sampahan po nyo ng... medyo mabigat ito ha, kasi depende sa sitwasyon. Sino ba ang nagputol ng street light? Gobyerno ba o yung electric cooperative? Ano naging dahilan? Bakit nahulog? Yung pong si Leo, dyan sa tulay at pagkatapos naging dahilan niya kamatayan. Sino ba ang may kasalanan? Yung pong mga ganun ang po dapat yung hinahanap eh. Kasi kung hindi po ninyo hahanapin yan at hindi nyo ibibigyan yung ganyang klase, magkakaproblema po tayo. Doon po sa tumatawag sa akin na nakikinig sa radyo ngayon, mamaya na po kayo tumawag doon sa number na 0920-445-9962. Naririnig ko po, nakikinig ko kayo sa Antique. Mamaya na kayo makinig. Antique ba kayo? Sige, sumagot nga po kayo. Hello? Antique po ba kayo? Yan. Pinatay na niya bigla. Hindi pa rin. Sige. Mamaya na po kayo tumawag. Wala tayong oras. Alright. Okay. Maaari pa rin po kayo mag-text ng inyong mga problemang